Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:10. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Alam niya itong 2x2 na ito, ha? Ayan, itong si Jerry at si Tunying. Pati tuloy ako pinagtatawagan dun sa anong investment ba yan, ha? Ayan, grabe nga naman kasi mga kuya, mga ateng, ha? Abay, mga sikat na politiko pala mga involved dito, ha? Ayan, at amot ba ng bilyones, ha? Jerry Boy? O milyones lang? Pero kahit na lang, ano, ha? Grabe, ha? Ayan, pro-cap ba yan? So I'd like to know where you got the notion. I'd like to know. Magandang umaga, Pilipinas. Nanggarit sa Friday TGIF. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Camp Janhay, mga taga BCDA. Abay, grabe pala yung nangyaring takeover din dyan sa Camp Janhay sa Baguio City, Mahabigan, ha? Mayor Mr. Benji Magalong, ha? Alang niya, abay, ang kasakasa pala ng mga BCDA na nag-take over dun sa Camp Janhay. 14 na sheriff, kadami, ha? At 165 na mga pulis kasama ang mga SWAT dyan. Nung i-take over po ng BCDA mula kay Mr. Robert Sobrepeña, ha? Abay, grabe naman pala kasi Congressman Saldico ito, ha? Ayan, for 25 years na hinawakan ng mga Sobrepeña ang Camp Janhay, ha? Tama ba, Chairman Bingkang? President pala, ayan, Joshua Bingkang, ha? Ayan, ang president ng BCDA, ang chairman pala ay si Mr. Paredes ng Abra, ha? Abay, 25 years, talabang walang share ang nakuang share ang gobyerno dun sa pamahalan ng mga Sobrepeña sa Camp Janhay. Aba, grabe naman yan. Pero sa mga officers, staff ng Camp Janhay, kasama ng mga nasa golf course dyan, o yung mga mista na akit ng Baguio sa February sa Philippine Military Academy Alumni Homecoming. Okay, mag-alala open ang Camp Janhay golf course. Gusto rin i-take over pa ng Sobrepeña ang i-retain yung clubhouse. O sige, inyo yung clubhouse, amin yung golf course. Anyway, kaya pala ang bossing Manny B. Pangilinan, sila na ang nag-take over mula sa Sobrepeña. Ayan, ay magmamanage. Ang tanong dito, magkano ang sharing, ha? Abay, Mr. President Joshua Bingkang, ha? Chairman Paredes, abay, kailangan huwag namang lugi ang gobyerno dyan, ha? So, yan po ang sitwasyon. Abay, tension, matay mo, 165 na mga pulis, may SWAT, 14 na sheriff, ha?
At sabi na ating bubit na sheriff, smooth naman. Ayan, wala namang violent reaction ang grupo ni Sobre Peña. Tinake over lang yung mga gwardiya, security at pinalitan yung mga managers. Ay, mga managers lang naman ang pinalitan dyan. Pero umapila pa ang mga Sobre Peña pala sa nag-file pa ng TRO sa RTC Ayan. Kaya lang Supreme Court ruling na pala yan CJ Alex Desmondo sir di wala na. Ayan. So ganun po ang nangyari dyan. Kaya siguro may pabono sa ating si Bossing Manny B. Pangilinan na Joe Saldariaga Pangilinan. Next month ba o ngayong buwan meron ng rollback sa presyo ng singil sa kuryente. Magandang umaga Pilipinas. Good morning. Ay weather talaga mga negosyante rin depende kung sinong malapit sa Malacanang ng mga Sobre Peña, Malocabral sino ba ang presidente nun? Weather parang dating Pangulong Digong diba Dennis Uy ang namunini naman dyan. Pero mamaya babalikan natin yan at yung Pro Cup na yan. Sandali lamang at nasa ating linya na pala ang chairman ng House Committee on Appropriations. Abay, ang tanong po dito mga kuya mga ating talaga bang yayakapin na natin Mr. President ang AKAP? Ayan, yayakapin na ba talaga natin ang AKAP At itong AKAP na ito ayuda para sa pusangkita mga kuya mga ating. Ito ba ay may budget na ba talaga? May smooth na ba yan? Okay na ba sa Appropriations Committee ng Kongreso? Nasa ating linya mahabigan ang kinatawan ng Ako Bicol Party List, Congressman Saldico. Congressman Saldico sir, magandang umaga. Diyos Marhay na aldaw sa Indugabos. Naka-mute po yata kayo, Congressman sir. Ayan. Ayun. Live ba pa from Bicol ito? Alamin nga natin kasi ayan yung mga aminin natin na medyo naging controversial po yan mga kaibigan. So alamin natin kung ang tanong dito ayan may sapat na pondo ba at paano ba ang proseso nito? Ayan, tuloy-tuloy ba ang bigay ng ayuda at AKAP at ngayong January ba maibibigay na ito? Congressman Saldico sir, magandang umaga po sa inyo, Congressman. Magandang umaga sa iyo, Deo. Maganda sa iyong mga tagapagkinig. Maraming na aldaw sa Indugabos, sa Gabos na Kabikulan, at sa Gabos na sa Kuyang Kababayan sa Bilog na Pilipinas. Maraming na aldaw po sa imo, Deo. Ayan, good morning, Congressman Saldico sir. Ayan, diretsa na po tayo Una po ngayon approve na ang budget at ayan, controversial po itong AKAP. Ang tanong po dito okay na po ba? Ayan, talagang maibibigyan na ba ang ayuda para sa mga kapos ang kita? Ayan, at kailan po ito pwedeng ma-implement, Congressman sir? Approve na po ang budget. Hindi po yan dito kami po yung nagpapasalamat sa ating Pangulo at naintindihan niya sa aming wisdom na ito po proyekto rin po ng DSWD na matagal na and matagal na ito nilang linalabi. And hindi lang po talaga nalalagyan ng pondo pati ang National Statistics Administration na si Dennis Mapper, matagal na po ito rin na-recommend. Pero lagi po itong hindi na ilalagay sa National Expenditure Program. Kaya ito po ngayon ay pangalawang taon ng anibersaryo ng last 2024. Linagyan po ito natin ng pondo. So, nakapasok, then ngayon pasok na pasok, and sa 2026 budget sana ipasok na po ng ating national government dahil ito po'y kailangan ng ating mga kababayan.
Ayan, at ang tanong dito, Congressman Saldico sir, kasi naging controversial po lately last year, di po ba? Dahil may mga nagre-reklamo, bakit kapos din ang kita ko, bakit hindi yata ako nabiyayaan? Ang tanong po dito, Congressman Saldico sir, sino ang mga gumagawa ng listahan? Ayan, sino ang mga beneficiaries dito? Kasi ang sabi po, yung mga malalapit sa congressman, mga politiko, mga LGUs, sila lamang ang nabibigyan. Kaya nga po, Leo, kami po'y makikiusap ngayon sa ating DBM Secretary, sa NEDA, sa DSWD. Una-una sagutin ko po bakit hindi lahat nabibigyan. Po. Yes, sir. Kasi una-una po, ang ating minimum wage earners or near poor, yung mga minimum wage earners, katulad ng mga nagtatrabaho sa Jollibee, sa McDonald's, Grab, Angkas, sa mall, sales lady, ang pondo po na ilalagay is napakaliit po. It's only 26 billion. Kung gusto po natin bigyan lahat, katulad po ng 4Ps, lahat pong walang trabaho, lahat pong nanay na nasa bahay lang na walang trabaho. So binibigyan po yan ng ating gobyerno ng 100 billion sa 4 million na families. Ito po 11 million na families, ang pondo lang po is 26 billion. Yun lang po ang nakayanan namin sa Kongresong nahanap sa aming pagbubusisi sa pondo na nakikita namin na mas prioridad ang AKAP na dapat po mailagay. So, kulang na kulang po ang pondo ngayon. Based on the allocation na 26 billion na nailagay po ngayong 2025 compared last year around mga 30 billion po ang nailagay namin na na-insert during sa Bicameral Conference Committee, ang kaya lang po diyang mailagay ko sa 5,000. Sa around mga 5 million families lang po. 5 million, 5 million lang po ang pamilya. At in terms of one time lang po, ang 4Ps, monthly po, binibigyan ng almost 2,000 pesos a month or 25,000 pesos a year. Kaya po meron silang 100 billion pesos na budget. Kung ito po'y ilalaan natin doon sa lahat ng minimum wage earners, mas magiging produktibo po ang ating mga minimum wage earners or ang ating bansa kasi mas naikayat ho natin na magtrabaho. Ang kailangan lang siguro pong mapag-aralan na ang ating DSWD at DEDA at ating national statistics kung paano maging productive yung ating binibigyan ng 4Ps. Katulad po ng wala namang ginagawa sa bahay, wala namang inaasikaso. So, dapat i-qualify ho yun na hindi na natin bigyan. Ang dapat bigyan na lang po dyan, yung nag-aaruga, nag-aalaga ng mga bata na meron pang maliliit na bata up to elementary. Yun ang pwedeng bigyan ng assistance, no? Na kulang din ang kita. So, bigyan ng i-consider na as AKAP na parang kung isa lang may trabaho, yung isa walang trabaho. So, kailangan niya rin. So, we have to give those assistance. But yung hindi productive na wala nang inaalagaan, wala nang inaaruga, wala namang nanay na matanda na or lola na kailangan ng assistance, then let's make them productive. Wag po natin silang gawing tamad, katulad po ng tupad. I think all of this should be integrated na po. Kailangan po ng AKAP kung talagang gusto natin ang ating mga kababayan is dapat at least man lang ang kita, disente ang kita, at least 660 billion po as of yesterday, our computation na kailangan na ibigay na assistance sa ating mga minimum wage earners at 5,000 pesos a month times 12 months is around 60,000 pesos times 11 million na minimum wage earners. That's around 660 billion. Kulang na kulang po ang 26 billion pesos. Opo, there. So, Congressman Ascor, maganda ito narinig ko sa inyo, ha? So, anong gagawin nyo ngayon? Magfa-file po ba kayo ng bill, amendment, para yung mga 4Ps, tama po kayo, parang tinuturo natin maging tamad. Ayaw na magtrabaho yung mga nakinabang ng 4Ps kasi monthly po yan. So, ano ang gagawin natin yan, Congressman Sir? Batas na po yan. Gagawin ba ng amendment yan o paano po ang plano po ninyo?
Salamat po, Leo. Sa iyo, first time ko po yan ma-reveal sa inyo. Kahagabi lang po namin yung pinag-usapan. Every night po hanggang 1 a.m. ina-analyze po namin ng aming House leadership under Speaker Martin Romualdez kung paano mas papaganda ang serbisyo ng ating gobyerno, kung paano mas matutulungan ang ating mga nangangailangan na mga kababayan. Unang-una po, bago namin ipa-file yan bill, magkakaroon po kaming coordination sa ating DSWD and sa NEDA. Ang 660 billion po is only around 10% of our national budget. And pag inanalyze nyo po ang lahat na ayuda sa history po ng ating budget sa buong Pilipinas, ngayon lang po na umabot ng almost 600 billion lahat pong ayuda, kasama ang medical health, kasama po ang TUPAD, kasama ang AIX, 4Ps. Kung yan po lahat pag isa-isahin na lang at itulong natin ng one time sa AKAP, no, o sa mga lahat na minimum wage earners, sa lahat pong yan po ng sales lady, sa Jollibee, sa McDonald's, sa Caltex, o sa lahat pong mababa ang sweldo. Kasi masyado pong mababa ang ating minimum wage. Ang kailangan po ng ating mga kababayan ng minimum wage is at least 45,000 pesos a month, habang hindi natin na ibibigay ang minimum wage na tama, na disente, na masayang pamilya, na para po hindi na po maging vote buying ang ating mga politiko. Dapat po itama natin ang sweldo, itama natin ang decent living. Then by that time, magiging decente rin ang boto ng ating mga mamamayan. Ayan, so mainam po yung TUPAD. At least yung TUPAD, nagtatrabaho yung mga tao bago mabigyan ng pera, cash for work, di po ba, Congressman? Sa totoo lang, yung problema din sa TUPAD, medyo pawalis-walis lang, no? 2 weeks, kunwari, nagwawalis. Pero nagiging political din po yan, Deo, no? Nagiging political din yan. Kasi kung sino lang ang ng kapitan na isa-certify yan, kung sino lang sa kanya, medyo hindi rin namin gusto yung guidelines yan. We will talk also to Secretary Laguesma na baguhin. And in fact po, sa aming palagay, kagabi, sa aming pag-uusap, pag-analyze, dapat i-integrate na lang yan lahat. Isahan na lang natin tayo ayuda. Kasi mamaya, nakadoble. Binigyan mo na sa TUPAD, bibigyan mo pa sa DSWD. Meron yung guidelines, pero it's prone to, hindi po tayo digitalized, hindi po tayo automated, hindi po integrated ang system ng ating gobyerno na matagal lang po dapat yan i-systematize. So, marami pong loophole na dami pong dapat ayusin sa ating sistema. Ayan, tama po, Congressman. Nadodoble nga po yung mga beneficiaries ng AKAP, TUPAD, 4Ps. Ayan. So, mainam pala at napag-usapan na sa Kongreso at minsanan na lang yan at comprehensive na. Dapat wala ng doble-doble. Pero ang tanong dito, Congressman Saldico, sir, ayan, sabi po nila nagagamit daw po ito sa politika. Ayan, nagamit daw po itong ayuda ng ganito na parang indirect voting. Lalo't malapit na po ang eleksyon na Congressman, sir. Una-una po, hindi po totoo yan, Deo. Ang 4Ps, 15 years na po dyan. Hindi po yan nagagamit sa politika dahil ang nag-identify po ng mga listing ay ang DSWD. Sila po ang nagbibigay ng pera. Kami po ang mga congressman or hindi po naghahawak ng pera. In fact, kami pa po ang nawawalan dyan ng pera. Kami pa po ang gumagastos, pagpakain, paghatid, pagsudot. Tumutulong po kami at kami pa po ang nakikiusap sa DSWD na kung pwede mabigyan, kasi kailangan po mabigyan lahat ang ating mga kabayan and sila po ang nagbabalidate. Kaya po matagal at mahaba ang proseso. Pero kung maayos na rin po natin ang sistema, ma-computerize, na ma-automate, kunin ang listahan sa National Statistic Office, alam na po kung or sa DSWD, meron na po silang listahan. Kailangan na lang po ma-digitalize yan all over the nation. And para wala na rin mahawakan pati DSWD, mahawakan pera. Gawin na po natin GCash. Gawin na po nating electronic payment system. Para walang corruption, wala pong friction cost. Pero sa DSWD, masisiguro ko po sa inyo, wala pong
corruption. Sila po ang naghahawak ng ano. Ang meron na lang ho dyan ng mga ayuda na ano yung katulad po ng mga LGU, katulad po ng ating masyadong maano si Mayor Magalong. Kung talaga pong disente ang ating mayor, maiwan na lang sa kanyang pangsweldo ng city. Ay there, Mayor Magalong. Yung sweldo na lang ibigay niya sa ating national government. Let the DSWD ibigay sa taong bayan. Huwag pakialaman ng ano. Yan po ang may politika. Ang mga LGU na katulad po ni Mayor Magalong, siya po ang namumulitika. Dahil pagkalabang ka ng mayor, sigurado wala kang assistance, wala kang medical assistance, wala kang senior citizen assistance. Yan ang ginagawa po. And meron pa silang confidential fund. Yun po ang kami po sa Kongreso, ni confidential fund, wala po kami. Wala po kami hinahawakan na pera pagdating sa ayuda. Kaya nga po sa budget ng ating OBP, tinapyas po natin ang budget, linipat po natin sa DSWD para hindi po mahaluan ng politika. Ang purpose natin dito ay para diretso sa taong bayan, walang korupsyon, hindi po to pork barrel dahil wala po yan, wala pong korupsyon yan, and hindi rin po yan magagamit sa politika. Una-una nagsalita na po ang ating DSWD Secretary, ang COMELEC, na bawal ang mga politician na nandyan during the distribution. Ayan, ang gusto lang namin masiguro na mabigyang prioridad ang ating mga kababayan na karapat dapat mabigyan. Ang kailangan na lang po talaga sapat na budget para sa lahat na minimum wage earners. Congressman Saldi Cosan, nabanggit niyo rin si Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Medyo matindi yung kanyang alegasyon na 777. Yeah. Alam mo, binubudulo tayo ni Mayor Magalong. Ang yung sinasabi niya pong 777, yan po binibigay yan sa mga government agency. Hindi po yan hinahawakan. Yan po meron ng mga pondo sa bawat region na naka-allocate ang DSWD. Kaya po nandun ang mga congressman during the distribution. Ini-educate po natin ang ating mga congressman na matuto on this giving, pamimigay ng ayuda. Kasi sa totoo lang po, in the last 2 years ng pagpapatakbo ng aming Speaker Romualdez, under the leadership of our Speaker, almost 60% na po ng congressman. Ayaw na po ng pork barrel, ayaw na po ng infrastructure. Marami pong lumalapit sa akin at nakikiusap, kung pwede ba itong pang gawa namin na ganito, gawin na lang namin tupad, gawin na lang namin AX, kung pwede akap. Kasi nararamdaman po, alam niyo po ang mga congressman, merong constituency, merong tao on the grounds. Mas ramdam nila na kailangan po ng social services. Sa totoo lang po, 90% of our population is classified under the D&E or minimum wage earners and walang trabaho. So, imagine niyo po, 10% lang po ng ating bansa ang merong kakayahan magkaroon ng kotse, magkaroon ng disenteng bahay. So, we give it back sa i-distribute natin ang wealth. Sa 6 trillion na budget natin, 6.6 trillion, magkano lang po ang 10% kung ibigyan natin lahat na minimum wage earners? Bigyan natin, hindi po 5,000 lang po na ibibigyan natin a year. And only 5 million families ang kailangan 11 million. Kung bigyan natin to ng monthly, 5,000 times 12, that's around 60,000. Times 11 million families, that's 660 billion. Wow. Kung ibigay po natin to sa lahat, hindi ba po mas lalo? Kasi hindi po natin nabibigyan ng tamang sweldo. This is the only time, redistribute natin ang wealth. Yung ma-feel ng ating mga kababayan na yung tax na binibigay ng ating mga top 1,000 corporation, maibalik man lang sa ating, kasi unfair po, unfair po, sila po ang nagbabayad ng PhilHealth, sila po ang nagbabayad ng tamang tax. Automatic, may kaltas kagad na 1% withholding tax. Sila po ang overworked. But underpaid. But undervalued.
Congressman, isa na lamang po. Ayan, last na lang po tanong ko ito. Sabi niyo pinag-aralan pag-isa na lamang yung ayuda, AIX, AKAP, ayan, tupad. So, batay sa inyo na pag-usapan, sa inyong plano, minsan na lang ito, kung isa na lamang po, pag-isahin na lang ito, magkano ang tatanggapin ng isang beneficiary? Well, our dream talaga po, kasi ang gusto nga po talaga natin sa sinasabi po namin yun, unless hindi po natin nabibigyan ng 45,000 pesos a month. Hindi, ang magkano lang po ang minimum wage natin ngayon, 15,000. So underpaid tayo ng almost 70%. 3 times. Ang inflation ho natin, 81%. Masama na po ang loob ng ating mga kababayan dahil hindi po napapababa ang worldwide inflation. So hindi natin kaya. So magkano po ang pwede ibigay, Congressman? Bawat tatanggap ng ayuda, pagsamasamahin na natin. 5,000 ba? 10,000? Monthly ba yan? Parang 4-piece? Naku, nawala si Congressman na naputol. Naku. Anyway, Congressman Saldi ko, sir, na wala po kayo sa linya. Ayan, anyway, siguro comprehensive na napag-usapan natin. Ako, Bicol Congressman Saldico, ang chairman ng House Committee on Appropriations. So yan po, mahabigan ng latest pala, ha? Abay, tama po yan, para hindi na madoble-doble, ha? Ayan, isa na lang ang sistema ng pamimigyan ng ayuda. Pag-isa na yung 4-piece, yung tupad, AIX, AKAP, at kung ano-ano pa dyan, ha? Para hindi na madoble-doble. Daming bayan. At saka dapat pagtrabahuan, pagpaguran. Di po ba CJ Alex Jesmundo, sir? Babalikan po natin lang pang mga issues natin ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Good morning sa mga taga-Procap. Marami pa nadali dyan, ha? Ay, yung mga ganyan mga investment kasi huwag kasi magpapaniwala kung too good to be true, ika nga. Standby, Leta Narciso. Ayan, ano ang latest sa Malacanang? At kumusta po yung mga deboto natin ng Black Nazarene? Kumusta po yung mga nasugatan, nasaktan? At yung mga hinimatay, ayan, na high blood, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Oras, CJ Alex Jesmundo, ganap na alas 8:37. Oras, Sister L. It's 8:43. Ayan. Good morning, Lakay. At ano ba yan? Nagbibinata pa rin ako hanggang ngayon. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong thank God it's Friday. Hindi ka naman nag-cover kahapon. Ba't ka namamalat? Ayan. Ganun talaga pag madaldal. Sinasabi ko sa iyo ayan. Aminado no, Lakay. Huwag na nating i-filter pa, madaldal. Sige, alamin nga muna tayo report mula sa Malacanang. Ano ang latest sa Malacanang? At ano update sa nangyaring grabe 1:26 kanina madaling araw dumating ang Black Nazarene sa Quiapo Church. Grabe, ha? Mas matagal oras? yung ngayon, Lakay, kumpara nung nakaraang taon. Kasi nung nakaraang taon ay 15 hours lang. Ngayon ay 20... Ilan ba, Lakay? 21 hours? Ang alin? Ay yung tinagal ng prosesyon. Ilang oras nga ba, Sherwin? Ayan, si Sherwin, ano rin to, ha? Sumama rin sa traslasyon nito, ha? Kaya lang maaga yata napagod. Ginutom, biglang bumalik dito sa istasyon. Tama ako, Lakay, 21 hours. 21 hours? Yes. Ayan, biglang hinabol yung papansit ni birthday boy Robert Puwa. Oo nga pala, birthday kahapon ni Sir Robert Puwa. Happy birthday po. Professor Robert Puwa, happy birthday pare ko, ha? Thank you sa papansit mo kahapon. Yung pala yung umabol. Sabi ko, naka-strict diet ako. Sayang, hindi ko natikman. 21 hours, 20 hours and 40 minutes to be almost exact. 21, Lakay. Ganun ba? Anyway, pero may nahuli yatang, may ginulpi yatang mandurukot na cellphone. Kasi naman, Lakay, Diyos mio, walang pinipiling lugar. Talaga naman. Ayan, nga naman. Bulit, binuhay pa. Samantala, alamin nga natin ang sino ba unahin natin? Si sandali lamang Val, ha?
Abay, sige, unahin nga natin ito, ha? Sandali lang, Let. Mas, siyempre, ang unahin natin, ang laman ng tiyan, Sister L. Siyempre naman, oo. Hindi lang yan malapit sa sikmura. Yes. Nasa sikmura talaga. Ayan na, first day ng pagbebenta ng 29 pesos na bigas sa kada kilo. Wow! Abay, muling aarangkada ngayong New Year, 2025. Muling aarangkada sa tanggapan ng NIA sa Quezon City. Aba, si apo niya, Administrator, sino ba yung mayor namin sa Pidig, Ilocos Norte? Ayan, alamin nga natin, kaya lang, Val, ito bang 29 na pesos na murang bigas, maganda ba ito? Mabango ba ito? Ha? Masarap ba ito? Ha? At hanggang ilang kilo ang pwedeng bilhin ni Mrs. At sana kahit na every weekend man lang, sana tuloy-tuloy ito, ha? Hindi lang pasulpot-sulpot. At sana damihan hindi lamang dyan sa NIA sa Quezon City, dapat nationwide ito, ha? Aris number 5, Val Gonzales, please come in. Val Valentino, napagod yata Yan, ito via kahapon, Zoom, ha? si Ayan. Val Lakayan. Val, audio Val. Asa yung cameraman mo, si Eric? Si Eric ba ang cameraman nito, ha? Ayun lang nakikita ko sa Zoom eh. Ayan. Pero wala yatang audio. Ayan, teka, ba't di papasok Naputol daw ang kanyang audio. Ayan, sumisenya si Val Aha. sa Zoom, Kuya Greg, na naputol ang kanyang audio. Akala ko may sabi niya gano'n. Ikaw talaga, sabi ko. Sandali Ano lamang, dyan? mahina tong si Lotto King, eh. Ayan, Nagkakaedad na ba, Lakay? napagod din yata sa translasyon nito kahapon, eh. Dapat masigla ito, ha? Ayan, mukhang kulang na ito ng vitamins. Kailangan 3 kutsarita ng Emperador Light. Kailangan ng pampagising sa umaga, Lakay. Ayan, Oo. sabi ko, 1 kutsarita sa kape, pwede na yan, di ba, Mr. Marbeltan? Ayan, yung dating bossing Grabe natin. na isang kutsarita. Na-try mo ba, Lakay? Yes, masarap. Medyo mainit sa tenga. Natutunan ko yung kay Mr. Marbeltan, eh. Ayan. Talaga? Yung Nakakaloko. black coffee niya, nilagyan na 1 kutsarita ng brandy. Emperador brandy. So kaya Ayan. pala na-invento ang Emperador Coffee Brandy. Yes, Sister ganun pala. L. So okay na tayo, Kuya Greg. Kaya pati mga Ayan. hapon, makaibigan ni Kuyang Bener Bisara at Kuyang Noel Mendoza, ha? Mga kaibigan nilang hapon, pagka nagpupunta sa Pilipinas, hinahanap yung Emperador Coffee Brandy. Mula sa Quezon City, Val Gonzales, please come in, Val. Pasensya na po doon sa mga nakakita doon sa sinyas ko. Akala ko yung kausap ko ay yung mga technician natin sa engineering department. Nasa area na pala tayo. Hindi pala, wala naman sa area yun. Ano lang, dito lang sa monitor. Nakikita lang kita sa monitor, gumaganong-ganong ka. Sige. Pero nakita ko sa likod mo, ba't kukunti yata yung bigas? Ayan, Marami na yun. Isang Saan? storage pa lang itong nakikita mo. Ganun ba? Dito sa ating kanan at dito sa ating harapan. Konekto nila ito. Ay, ang dami lang. Kaya yun, punong-puno. Ayun, Ayan, punong-puno. Yan. Oo. Meron pa nga ako nakita rin sa butas. Parang may nagayatang nakapasok. Ito yung may bubit yan. napasok ng bubit nito. Hindi, inaamoy na ating bubit kung mabango o baka mamaya hindi maganda ang amoy ng bigas na paninda dyan. Chinecheck. Quality control yan, Val. In fairness, Mayor, kahit itanong mo pa dito, Mayor, ay magandang klase dahil bukod doon sa ito ay bagong ani ng mga magsasaka. Bago. Ito yung mabango-bango yan. Correct. Ito yung ani ng mga magsasaka na miyembro ng ibang kooperatiba ay lalim ng National Irrigation Administration. Kaya magandang klase itong mga bigas na ito na galing sa direkta mismo dun sa mga magsasaka dito sa bahagi ng Central at Northern Luzon. At ngayon yung unang araw ngayong 2020, pagpasok ng 2025, na magbebentang muli ng 29 pesos na presyo ng kada kilo ng bigas. Itong kadiwa ng Pangulo Program
dito sa National Irrigation Administration dito sa Quezon City. At doon sa labas nitong ng punong Val. niya. Val, ilayo mo ng konti yung microphone mo, basag-basag ang tenga ko rito. Ayan. Ayan. Okay na yan. Okay, go. Mas malinaw. Sa punong tanggapan ng NIA Mayor ay nandito yung pila. Nasa labas yung pila. Nasa NIA Road yung pila. Dito ating mga kababayan. At para makontrol ay pasampu-sampu yung pasok ng mga bibili dito sa bigas at iba pang mga produktong agrikultura. Bukod dito sa 29 pesos na presyo ng bigas, meron pang mga gulay dito. Teka, Val, sandali, bago ka pumunta sa iba, bigas muna tayo. Ayan na. Ang isang misis, isang hanggang ilang kilo ang pwedeng bilhin? 10 kilo Mayor. Wow. 10 kilos. 10 kilos yung packaging nito. Itong isang maliit na sako na ito na 290 pesos dahil 29 pesos yung kada kilo. Yan yung mga nakapila dito. Itong mga mga nakabili na yan. Mga nakabili na yan. Nabayaran na nila yung kanilang mga binibili. At lalabas dito sa yun yung si Tatay. Ang ilang beses na po ninyong bumili po ito dito? Marami na po. Oo, every week malamang bumibili itong si Kuya. 29 pesos. Presyo na niya bigas dito sa tanggapan ng niya. Ito ay kabilang dun sa tinutumok ng ating mga kababayan na nagbebenta ng mas murang presyo ng bigas. At dito sa tanggapan ng niya lamang ito mabibili, Mayor. Dun sa iba pang mga offices, regional offices ng NIA, doon makakabili yung ating mga kababayan. Pero dito sa NCR ay dito lamang, pero yung iba pang mga tindahan ng NIA na nagpanang 43 pesos na bigas ay marami-rami. Yung listahan ay mahaba-haba dito sa iba't ibang lugar sa National Capital Region sa pagpapatuloy na pagbibenta ng gobyerno ng murang bigas para sa mamamaya. Bakit nga pala ang namamahala ng parang pinakadiwa dyan NIA? Ayan. Di ba dapat DTO kaya Department of Agriculture? Oo. Bakit? Ito kasi, Mayor, yung mga subsidize ng NIA, yung tinutulungan ng NIA, kooperatiba ng mga magsasaka. Ang bilang ng kooperatiba, bilang ng mga magsasaka, ay ibinibigay nila dito sa kadiwa ng Pangulo para maibenta naman sa punong tanggap ng NIA. Kaya identified yung iba't ibang mga kooperatiba ng mga magsasaka sa iba't ibang lugar sa ating bansa na nakikinapan din doon sa programa ng NIA. Kaya sa kanila ibinabagsak ngayon yung kanilang mga ani sa murang presyo para sa sambayan ng Pilipino. Yung agreement, itong programa nito kapagitan ng National Irrigation Administration. Yung iba pang mga paninda rito, yung 200 pesos at yung 200 pesos na sibuyas. Dito yung mabibili mo lang 120 pesos kada kilo. Mas mura. Kaya malayong-malayo dun sa ibang mga palengke kung napresyuhan dito. Val, kumusta yung may kamatis ba dyan? Kasi di ba mahal ang presyo ng kamatis at yung paborito nila kay na utong, kabatiti. Kumusta ang presyuhan ng mga gulay dyan? Yung nga lang, walang kamatis. Dahil lang binabanggit itong isang kooperatiba rito na nagtitinda ng gulay. Yung kanyang binabanggit, dahil dun sa mahal ng presyo at kakulangan ng supply, yung dati ro bumibili ng 2 kilo, patatlo-tatlong piraso na lang dahil dun sa mahal ng sibuyas. Kaya ang kanyang binabanggit nila, nung kausap ko, Mayor, ay masisira lamang. Masisira lamang kung ipipilit nilang pagtinda dahil nga doon sa hindi pumibili yung ating mga kababayan. Kakaingit naman. Parang fresh na fresh yung mga gulay. Ayan. Ginutom ako bigla. Ayan. Tsaka Val, naalala ko may pinapakita kang sardinas. Parang natikman ko na yung sardinas na yan eh. Ako hindi pa yata. Ito yung mga sardinas na hindi masyadong kailangan. Pero
Masarap. ng mga kumpanyang Pilipino. Yes. Natikman mo na yan, Lakay. Oo nga, meron ako natikman kay dating before Yusek Gonix sa Gonggona Hindi kilala yung tatak pero masarap. Mas masarap kaysa sa mga branded. Yung nakikita mo sa mall, totoo yan. Di ba yung dati, natikman ko na yan, masarap, Lakay. Ayan, Mayroon na ba yan, Val? Kasi yung pinadala mo dati, wala akong makita sa market Anong tatak niyan? I-promote natin. Merong mga tatak dito hindi masyadong kilala, Mayor. Pero ang garantisado rito, itong mga ginawang sardinas na isda ay fresh na huli sa karagatan sa ating bansa. Lalong-lalo na din sa bahagi ng Zamboanga. Dahil kalamitan dito ginagawa sa Zamboanga, yung kanilang mga barko na nanguhuli ng isda ay direkta. Yung mismo pinoproduce itong mga sardinas na ito. Kaya fresh na fresh. Para nakita ko canned by Chu Laurel. Yan. Di ba fishing magnet yung pamilya fishing nila? Magnet nga pala fishing sila. Magnet yan Hindi naman. Hindi naman. Okay. So, tanong na lang, Bal. Sana araw-araw, hanggang gaano ba kadalas yung itong schedule para alam ng ating mga ginang ng tahanan at sana dito sa Metro Manila, huwag lang Quezon City. Saan pa ba yung mga lugar na may ganyan? Yung ating mga kababayan, mayroong listahan ang Kadiwa ng Pangulo Facebook page. Ang pangalan, isa-search lang nila sa Facebook, Mayor, Kadiwa. Yun yung pangalan. Nandun po yung mga scheduled na araw kung saan sila makakabili itong lugar dito sa National Capital Region. At hanggang 12 yung nakapost ngayon. Yung sa Las Piñas, dito sa bahagi ng Parañaque, sa southern part, at maging dito sa bahagi ng eastern part ng Metro Manila. Val, marami po yan. Val, marami. Assignment mo yan, ayan, alamin mo yung mga schedule para alam natin mahaba yun sa Las Piñas, Parañaque, Caloocan, ayan, para alam yung pupuntahan kung saan makabili ng mura. Hindi na nga pa na, ang alam na, ayan, tayo sa media, alam ko lang, dyan lang sa inire-report mo sa Quezon City. Sana Metro Manila o kaya nationwide din, di mas maganda. Eto, Mayor, sasample lang kita, bukod sa Quezon City na binabanggit mo, mayroon ting schedule sa araw ng linggo. Ay natin yung araw ng linggo. This coming Sunday, sa Destra Village, Macalimpal Street, Barangay San Antonio, Parañaque, Levittown Avenue, sa Barangay Don Bosco, Parañaque, Raya Garden Condominium Covered Court, sa Parañaque pa rin ito, sa Petron Gasoline Station, sa Barangay San Antonio, Parañaque, BFOM Subdivision, Barangay 169, sa lungsod ng Caloocan, ang Amba MPC Housing, ito sa may bahagi ng Lamesa Street sa Barangay Ugong, Valenzuela, Kadiwa Center sa Iquadre Street, Disiplino Village sa Barangay Ugong, Valenzuela, Lingunan, Valenzuela, meron din itong isang Kadiwa Pop-Up Store ito sa number 35 Center, Lingunan sa Valenzuela City, sa Las Piñas, Good Shepherd Parish Church sa Doña Manuela Subdivision, Barangay Pamplona, Las Piñas. Actually marami ito. Ganito na lang para maayos, para systematic ayan, bigyan kita ng assignment everyday. Ayan, kung saan halimbawa ngayong araw may misis ng Biyernes, may Kadiwa dito sa may Las Piñas, mga ganun dapat i-report natin yan para ma-alerto yung maabisuan yung mga ginang ng tahanan. Pero nandun sa kanilang lugar pala may Kadiwa ngayon, may sale doon ng bigas. Yes, at Val, di ba, para din naman Lakay, kasi for sure yung mga viewers, listeners natin, yan ay mga tech savvy naman na yung iba dyan. Pwede naman nilang puntahan yung Kadiwa Facebook page. Kasi di ba, Val, meron kong kompletong listahan doon, tsaka complete address. Correct. Napakaganda nung binabanggit mo na yan, Mayor, dahil hindi lamang yung ating mga kababayan dito sa National Capital Region yung matutulungan para makabili ng mas mura, malayong presyo doon sa mga pamilihan, mga palengke, ay makakatulong pa, Mayor, doon sa ating mga magsasaka na miyembro ng mga kooperatiba dahil yung kanilang produkto ay mas marami yung makakabili at mas kikita yung ating mga magsasaka. Okay nga ron. Ayan nga, Mayor, yung isa sa dinudumog na Kadiwa ng Pangulo program dito sa tanggapan ng NIA dito sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Dennis Villanueva Jr. Ako si Val Gonzalez, DJRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez mula sa Quezon City. Daming
Abay, pwede na ito, Mr. President. Ayan, Apo Lucas. Ayan, Secretary Chu Laurel, ha? Kahit na hindi naman ng 20, at least nasa category, nasa 20s pa rin, 29. Ay, alam mo Lakay, hindi Pwede ko na na, yan. hindi ko Pwede. nahabol kay Val. Gusto ko magpabili ng gulay eh. Sige, bili mo ng kamatiti itong si Val, pakibili naman ako ng eggplant. Ayan, utong, tsaka kabatiti, tsaka tarong sitaw. daw. Tsaka sibuyas, Lakay. Kasi yun lang yung kinakain ko. Ayan, bilang mo si Sister Elang tig-apat na guhit. Ayan. Ang tigap. Grabe naman yun. Ay man, ilang guhit ba ang gusto Grabe mo? naman, katipid mo naman sa sarili mo. Mag-isa ka lang, di isang guhit. 1/4 ba yun? Pagka, 1/8? Kung 1/4, di... Lakay, 3 pirasong talong lang yun. 4 na guhit lang. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa iba't ibang mga sektor. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store na ating muling binuhay at inilunsad. Ang layunin ng Kadiwa ay pag-ugnayin ang mga magsasaka at ang mga mamimili. Walang iba pang namamagitan. Wala nang dagdag, dagastos at patong. Maganda ang kita ng magsasaka, nakakatipid din ang mga mamimili. Kaya, Mr. President, ayan, dagdagan nyo pa ang mga Kadiwa centers. Ayan, damihan nyo, ha? Hindi lamang sa Metro Manila, nationwide. Daming bayan. Standby, Leta Narciso. Ano ang latest sa Malacanang? Standby, Giselle Ricafort. Naku, itong si Giselle tsaka si Edniel, ha? Abay, natulog na ba ang mga ito? Oo, kasi bugbog sarado tong mga to sa traslasyon Tsaka, kahapon. nakapaligo na ba ang mga ito? Abay, nung punta sila rito sa news center, amoy ano eh. Amoy? Di mo maintindihan na amoy. Standby, Leta, standby, Giselle, standby, Edniel Parrosa. Oras, Sister L. It's 9:02. Oras, Sister L. 9 na minuto makalipas ang alas 9. Sandali lamang, Let Narciso mula sa Malacanang. May dede si Deo makalma pagtutusan nyo. Standby, Edniel Parrosa. Aba, ang AFP Chief General Omet Browner, ha? Abay, may panawagan na Sister L. Ayan, nanawagan ang AFP Chief General Romeo Browner Jr. Sa publiko na bumoto at huwag umasa sa military coup. Ayun. Oh. Bakit sino ba kasi ang mga yan? Meron Sabi ba? ganun. Meron bang distab po General, ha? Ayan. At ang mga kandidato po ay iba-background check ng AFP, Sister L. Oh. Baka may mga private armies. hindi mga may mga foreigner naman na parang maalis guo ulit. Maalis guo. Ayan, aba, o nga naman dapat lang, ha. At siyempre kung bantayan sa 2028. Oh. Kung sino ang mga susuporta sa mga presidential. Tsaka kaya mayroong 38 areas na under red category. Di ba may mga areas of concern na ang Commission on Elections. At 38 areas lakay mula sa 403 na mga lugar ang naka-under red category. Sabi ko parang rainfall lang yan eh. May yellow alert, orange alert. Yung red lakay, dito yata yung talagang maggulo. Malalaman natin yan mamaya. Latest muna sa Malacanang, Sister L. Progreso ng Pilipinas, Japan, US Trilateral Cooperation. Pag-uusapan daw yan sa trilateral phone call ng mga leader ng tatlong bansa. Phone call lang, phone pats lang. Kala ko pwedeng Zoom. Oo, ayan. Kasi online na ngayon, di ba? Pero iba rin yung face-to-face. Alamin natin lakay ang update mula sa Malacanang, mula kay RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Ella Kay, kukumustahin ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Ishiba Shigeru ang narating na ng samahan ng tatlong bansa. Ito'y sa pamagitan ng trilateral phone call na una ng kinumpirma ng Malacanang na magaganap sa araw ng Linggo, January 12. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Tess Daza, kabilang sa mga partikular na tatalakayin ng tatlong leader ay ang progreso sa mga napagkasunduan sa nauna ng pulong ng tatlong bansa
na ginanap sa Washington DC noong nakaraang Abril. Parte rin ng magiging paksa ang may kinalaman sa ekonomiya, gayon din sa regional at global developments. Sabi ni Daza, wala namang inaasahang joint statement na ilalabas ang tatlong leader, sa halip ay magkakahiwalay na pahayag kaugnay sa mga mapag-uusapan o mapagkakasunduan sa linggo. Lakay? Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayon na may slat? Ngayong TGIF? Private meetings, Lakay. Merong mga pakikipagpulong muli ang presidente. Ba, sabi mo, sana malapit nang ma-achieve yung kanyang 20 pesos na bigas kada kilo. Ha? 29 na lang. Ayan. Konting-konti na lang, 9 pesos Pero na pwede lang. na. Ayan, at least pasok pa sa banga, 20s, 29. Yes, okay na yun, Lakay. Oo. Kasi ang mahal yung talaga abot ang kaya yung kilo. makakabili ng Yes. ating mga kababayan. Ayan. Binabaan ang taripa ng imported na bigas. Mataas pa rin ang presyo. Oo, yun Lakay nga din yung pinagtataka nila ginawa na yung hakbang na yun para mapababa yung presyo pero hindi nga bumababa. So, tinitingnan naman daw yan Lakay ng pamahalaan. Ayan, mag-sample kasi. Ayan, kasi minsan kasi kaalyado yung mga smuggler eh. Ayan lang, mahirap. Ayan. So anyway, minonitor man ng Malacanang ang traslasyon kahapon, Miss Let. Oo, Lakay, naglabas rin ng mensahe si Presidente, ayan, kaugnay ng kapistahan ng Jesus Nazareno kahapon. Ayan, di ko lang kung ang puon ng mga Marcos. Ayan, oo. Pero ang alam ko, ang dating Pangulong Ferdinand Edel Marcos Sr. Naging aglipayan din yan dati yan. Oo. Ang Doña Josefa Edrin Marcos malapit yan sa mga aglipayan priest nung araw. Ay, mga sa aglipayan. Actually, yung bahay nila sa Batak ang katapat nun, Aglipayan Church, Sister L. Kaya ang lola ni Pangulong Marcos malalapit sa mga IFI, Aglipayan Church, Iglesia Filipina Independiente. Anyway, ayan, saan ba nagsisimba ang presidente? Sa Katoliko, Lakay. Sa Katoliko? Oo. At di ba, minsan may mga misa na dinadaluhan sila. Pero ni-share ni si First Lady ang nag-share minsan. Pero maraming politiko, Sister L, Miss Let, pagka eleksyon, nagsasamba sa INC. Yan. Iba yata yun, Lakay. Hindi pala, nagmamano. Normal yata yun, Lakay, kapag normal ng eleksyon. Ayan. Okay, sige, abangan din natin yung ang rally na ating mga kapatiran sa INC sa January 13. Alam pa tayong kalendar yung malaki rito. Ayan, tinatawagan natin Cesar Abaricia ng Shell. Yan yung isa sa inaabangan namin Lakay sa Malacanang kung maglalabas ba ng deklarasyon para sa holiday sa Lunes. Nga pala, Lunes nga pala, January 13, Ayan, malakihan ito. Aabangan natin. Tsaka nationwide yata, mga kapatid natin na INC, bawat simbahan yata sa mga bayan-bayan meron silang mga rally, pagtitipon. Sige, pero binabanggit yata ng MMDA yung malaking pagtitipon ay dito talaga sa Maynila. Kaya aabangan natin kung may deklarasyon ng holiday sa Maynila. Ayan, okay. Abangan natin. Maraming salamat. Sister L. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang, TGIF. Good morning, Mayor Honey. Hello, Honey. Abay, ang sabi ng mayora ng Maynila ay Yorme, ayan, peaceful at maayos ang katatapos na traslasyon. Bagamat may mga konting gulo, pero so far mapayapa at maayos na daos ang traslasyon na 2025. Ayan. Yan, di ka na-loading ngayon, Kahapon na-loading ka Ayaw nga, 2025. Nagtatanong ka paano yung 2025? Ano yung 20? Alam ko, etneb. Tapwe, ayan. Ikaw ka talaga Lakay. Ano yung tapwe? Hindi mo alam yung tapwe, ayan. Etneb 20.
tape 50. Ayan. Mga ganyan eh. Mga... Yung 50, alam, ay yung etne, balam mga ko. terminologies ng mga baby boomers. Sabi sa'yo eh, buti umamin ka ng boomer ka. Oy, Jenny, ako ha. Sige, report na nga kay Giselle. At traslasyon, dineklara daw na generally peaceful ng NCRPO. Higit sa 1,400 naman na medical incident ang naitala. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Si Sir El Lagay, deklarado nga ng National Capital Region Police Office na naging mapayapa ang traslasyon ng Jesus Nazareno hanggang kaninang madaling araw. Ayon sa NCRPO, higit 1,400 na mga medical incident ang naitala sa halos 21 oras na prosesyon, pero epesyente naman umanong natugunan. Naging smooth daw ang pag-arangkada ng traslasyon mula alas 4:41 ng umaga ng Enero 9 hanggang 1:26 ng umaga kinabukasan. Idiniin ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberina resulta ito ng pagtutulungan ng higit 12,000 kapulisan at higit 2,000 allied personnel mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at mga medical team. Naging puspusan din daw kasi yung preparasyon at flawless yung execution ng security at public safety measures upang maging maayos ang kabuuan ng traslasyon. Kahapon, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa Ayala Bridge matapos buwagin ng mga deboto ang barikada ng 400 mga pulis habang sunod-sunod naman na nahimatay at meron pang nag-seizure sa kasagsagan ng dungaw sa simbahan ng San Sebastian. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Giselle, ayan, di ka ba napagod kahapon? Ayan, di ka ba naipit? Grabe ka. Nabahala ako sa iyo eh. Baka mamaya maipit ka eh. Naku, Lakay, titingnan mo lang akong maliit at payato at magaling tayong magsingit-singit sa ganyan. Talaga, ha? Ayan. Lakay. Kayang-kaya naman, Lakay. Para ka palang hito. Ayan. Para kang palos. Madulas. Huwag mo daw Lakay i-underestimate ang isang dalagang bukid. Oo nga, madulas ba ang dalagang bukid? Hindi ko alam. Okay, maraming salamat, Miss Giselle. Teka muna, magkano isang kilo ng dalagang bukid ngayon? Naku, hindi yata nakapamalengke ito. Lakay, oo, Lakay, hindi tayo nakapamalengke. Pero yung huling monitoring natin, Lakay, from 320 pesos, nasa 350 pesos. Sa ganyan lang naman naglalaro. Sa ganyan Lakay lang naglalaro talaga yung dalagang bukid. Parang hindi pa ako nakakakita na bumababa siya sa 300 pesos. Ayan. Okay, pero sabi ni Kuyang Plasi Chavez, Kuyang Hilkiambao, ha? Kahit mahal ang dalagang bukid, ayan, bibili pa rin siya ng dalagang bukid. Ayan. Sa mga Okay, maraming salamat, Giselle. Thank you, salamat, TGIF. Salamat Lakay, balik sa inyo, Sir. Sangaritsa Friday. Paloma, cucurrucucú, no llores. Ang sabi ng Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. Bumoto, huwag magkudeta. Mukhang may namomonitor, ha? Ayan. Ano ba ang monitoring natin, mga kapatid sa ISAF? At Nika Jeldica De Leon, Secretary Ed Anyo, good morning. Alam mo Lakay, merong bumabati dito sa atin. Sino? Nagpapabate. Aba, sabi niya kasi, pinuri-puri kasi ako. Kaya babatiin ko na lang. Si Sir Alex Go, ayan, shoutout out sa mga gwapong mason. At sa Sandigan 82 from Kuyang Alex. Guo Lakay, Guo ang nilagay niya. Nako, yan, speaking of Sandigan 82, galit ang mga mista sa PMA Sandigan 82, ha? Inupakan daw, pinitik daw ni Congressman
Congressman Saldico ang Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Ha? Ayan. Oo nga. Mista yan sa PMA 82, Sandigan 82. Ha? Ayan. Abay, ginagalit niya ang Mayor Benji Magalong. Ha? Baka mamaya marepa daw siyang expose. Nako, lagot tayo dyan. At abala ka, yung kapareha mong boomer na si Victor De Leon Lima, sa panahon daw nila, anong panahon kaya to? Boomer din ba to? Sabi niya sa panahon nila, ang term nila sa piso ay sundo. Ayan, sondo. Sondo. Ayan, sondo, piso. Tapos ang 10 naman ay posam. Posam, ayan. Very thunder talaga. Ayan ang si parang Big Day yun. Lima, good morning pare ko, ha? Yan ang original na member ng Eraserhead. Grabe ka. Mr. General Chris Laksa, ha? Ayan, hindi ka nag-imbita sa dampa, ha? Ayan, meron palang kakaibang ano dyan, ha? Tanawin dyan, ha? Ayan, bakit? Ano meron? Tabi pa ng simbahan, ha? Ayan, King and Queen. Ayan, gusto mapunta yung King and Queen. Ano yung King and Queen? Aba. Siguro ano yan? Ano yan? Bar? Mga ano ba yun? Mga kuyang sa Pasay Travel Square and Compass Club, ha? Kayo, ha? Ayan, may mga ganyan pala kayong King and Queen dyan sa may dampa. Lapit-lapit lang dito sa ating area of Tapos jurisdiction. hindi natin alam. Hindi natin nalalaman yan, ha? Ayan, tabi pa ng Senado, ha? Ayan, ano kasi yun? Tabi pa ng GSIS, ha? Ano kasi yun? Yung King and Queen. Abay, pagka pumunta ka doon may reyna doon. Ayan. At, King and Queen, eh. Ayan. At kung pupunta ka doon, para kang hari. Ayan. Lobat ka talaga. Slow ka ngayon, Sister El, ha? Slow motion Friday. Kasi daw layo pa ng sweldo. Ganun ba? Oo nga. Anong petsa lang ngayon? Adjust lang. Adjust pa lang lakay. 5 Next week days pa sa Sister El. Ayan na. Ubus na. Pwede ba tayong bumalik kay birthday boy, Robert Tapua? Ayan. Pwede mo bang advance? Ayan. General Lastimoso, happy birthday, Kuyang Sir. Ayan. Mga brethren, nag-iimbita si General Lastimoso sa kanyang birthday celebration, ha? At ganoon din si Kuyang Ramon Ragasa, Michael Franca Asancha, at manang Vilma Santos sa Fontanilla. Yan, happy birthday. Binabati ang kanyang dating boyfriend, si Manong Joe Fontanilla ng Chinatown, Pinili, Ilocos Norte. Ayan. At ganoon din, happy birthday kay Manang Selva Fernandez. Aba, sa Acacia pala ang celebration, ha? Acacia Hotel. Big time talaga ang Manang Selva. Ayan. Mukhang mag-blow dito ang mayor namin sa Pinili, Ilocos Norte, yung kanyang pamangkin na si Mayor Romel Labasan. Ayan. At Doktora Desiree Fernandez na umuwi pa from America. Ayan talaga, ha? Para umattend sa 80th birthday. Ayan, batang-bata, ha? Ayan. At, very young at heart. Yes, young at heart. At sa edad na 80 years old, Sister El. Grabe lang kayo, no? Yes, cutie pa. Ayan, ang Manang Selva Fernandez. Happy birthday din Aika Carpio at paalala ni mga nobilities, ha, paalala ni Kuyang Noble Secretary Dong Mendoza, ha, ang incoming illustrious potentate, most worshipful June Espino. Ayan, bukas ang election, mga brethren, para sa Oriental Guide, mga officers ng Mabuhay Shriners dyan po sa Grand Lodge sa Ermita, Manila. Lakay, ihabol ko lang tong pabate ni Sir Popoy Taruk, ang future mayor daw ng Binyan. Batiin natin ng happy birthday. Sino? Si Vice Mayor Hill Alonte ng Binyan. Vice Mayor Alonte, ayan, kumusta po kayo, ha? Ayan. Long time no see, long time no hear.
At happy birthday din kay belated happy birthday Brad Mayor Del de Guzman, ha? Hinahanap ka ng mga kapans, di ka rin nagpaparamdam. Ayan. At si Kuyang Dado Milagrito, ang Chief of Staff ng Grandmaster ng Freemasonry sa GLP. Nag-birthday kagabi. Aba, pasensya na Kuyang Dado, meeting namin sa NCRF kahapon. At happy birthday din kay eto di pa nagpaparamdam ano, ha? Abay, mga taga Bugarin Masonic Lodge. Ayan, mamaya pala installation, ha? Ayan. Si NBI Director Jimmy Santiago di pa nagpaparamdam ito, ha? Wala bang paramdam ito, Malu? Ayaw nga, parang walang paramdam. Ilocano ba itong si Director Jimmy Santiago? Grabe ka lang. Ilocano o Buholano? Oras, Sister L. Stand by Edniel Parosa. 9:27. Paloma, cucurrucucú, no llores. Bakit ganito ang panawagan ng ating AFP Chief Edniel Parosa, ha? Bumoto at huwag umasa sa military coup. Ayan. Sa bagay, alam po niyo mahabigan ni sabi na mabubit natin sa Intel. Ayan. Para madiskaril ang mga plano nga ganyan, ibalita mo. Para na-jinx. Ayan, sunog na. Ayan, alam na. Ayan. Wala, hindi na sikreto. Ganun pala yun. But ngayon tapos na ang Christmas, may mga nagbabalak ba, Edniel? Malapit na ang eleksyon sa Mayo 12 na. Ayan, Oo nga, bakit ganyan? Alamin nga natin ang report mula kay Edniel Parosa. Ayan. At sa bagay, tama rin lang na bantayan din i-background check yung mga kandidatong medyo kaduda-duda ang background at personalities. Baka mamaya madagdagan pa ng alis guo dyan. Dapat higpitan na talaga ngayon, Lakay, kasi mahirap na. Baka mamaya. Yes. At yung mga military officers naman kasi natin, ha? Huwag masyadong na-charm, huwag masyadong ang tawag dito, Sister L. Nadadaan sa bola? Huwag na-mesmerize sa beauty. Patay tayo dyan pagka na mga spies. Huwag kasing ganon. Kung uso yung kasabihan, Lakay, na don't judge the book by its cover. I'm not a book. Hindi. Pagdating naman doon sa mga... Alam mo, Melanie Marquez. Pagdating naman doon, Lakay, sa mga do not be deceived. Ayan. By the beauty. Alam mo na mga spies kung naroon tayo ng 007 dyan, ha? Red Sparrow, ha? Ayan. Kasama sa training ng mga Intel na mga kababaihan. Feeling ko nga nakapulot sila ng doon sa Red Sparrow, Lakay. Yes, palagay ko. Ayan. Bago pa Red Sparrow, ginagawa na yan. Bagay. Sister M, ha? Yung mga spy ng mga alamatahari. Pero nakakaloka yung mga yung sleeping with the enemy. Ayan. Paano kaya yun? Ang galing nila, Lakay, no? Para hindi ka nanakawan ng laptop. Ay, kakaharot mo yan. Sabi nga ng mga kabataan niya, kakaharot mo yan, napapala mo. Alamin nga natin, report muna kay Aris number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Sister Ella, hindi solusyon ng pag-aaklas ng militar para sa inaasam na pagbabago ng iilan. Yan ang mensahe ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa pagbubukas ng National Election Monitoring Center sa Campo Crame. Ayon kay Bronner, nakasama ni PNP Chief Police General Romel Marvil at Comelec Chairman George Garcia kahapon, panawagan ng mga sundalo sa publiko ang bumoto ng tama at gamitin ang nabanggit na karapatan para maghalal din ng tamang pinuno. Ginawa ng AFP Chief ang pahayag matapos makalagkad ng hanay sa pangayan ng mga pinakamatataas na lider ng politika kung saan ang ilan ay umalagkad pa sa AFP para magkaroon umano ng pag-aaklas sa
Samantala, ibinunyag din ni Bronner na nagsasagawa ng background check ang AFP sa mga kandidato ng midterm at local elections ngayong taon. Sagot ito ng opisyal ng ating tanungin kung paano naghahanda ang pamahalaan sa pinangangambang foreign influence sa halalan. Tama kalakay, bagamat hindi naman pinangalanan si dating Bambang Tarlac Mayor Alice Go at tinatawag ng ilang mambabatas bilang Chinese spy, sinabi ng general na ayaw niyang malusutan ulit gaya ng resulta ng mga nagdaang eleksyon. Ito sa Edniel Porro. Pero bakit may namomonitor ba sila? Ayan, military adventurism na naman? Wala lakay. In fact, malinaw dyan ng AFP na lipas na sila, kumbaga. Lipas na yung militar sa panahong uso yung military adventurism. In fact, sabi nga ni General Bronner, yun daw yung dahilan kung bakit siguro sila nakakaragkad kasi in the past talagang may history sila ng adventurism. Pero ngayon ay right to suffrage ang kanilang panawagan dito sa panahon ng eleksyon. Lalo pat nagbabago na yung political o yung security climate, hindi na lang tayo yung nagbabangayan. Meron tayong binabantayan sa labas ng ating teritoryo. At saka wag nyo nang wag nyo nang idadamay si Senator Gringo Hunasan. Ayan. Sabi niya, matanda na kami. Graduate na raw sila. Graduate na kami. Ayan, masteral na lang. Doctorate pala, doctorate. PhD na yung mga yan. Pero ano na kaya, may sariling party list pala na tatakbo ang galing sa mga AFP side. Ano? Kaibigan mo lakay, si former Public Affairs Chief Colonel Noel De Toyato, retired colonel. Nasa party si Colonel Tods De Toyato, ha? Si Mr. Martinez. Nominee siya ng nakalimutan ko yung pangalan pero nominee siya ng party list ang composition lakay, mga dating sundalo. Mga retired military officers. Oo, lakay. Nakalimutan ko lang yung minsan. Hindi ba ito iba ba yung anim? May grupo silang anim Ayan, mga yung nilons minsan dyan sa Club Filipino sa Green Hills. Anyways, mukhang iba lakay, mukhang iba. Pero sige. Mamaya magte-text sa atin si Colonel Tudsa De Toyato, nakikinig sa atin yan kung wala siyang golf ngayon. Ito lakay, may nakikita ako sa sa banner minsan sa Kapaginaldo kung saan man. Dahil nakikita ko yung party list. Abangan natin yan sa panahon ng halalan. Balik sa inyo lakay at Giselle. Maraming salamat, Edniel Parosa mula sa Campo Aguinaldo. I am a soldier. Saka mga sundalo dalang-dala na sa mga ganyan. Di ba, Kuyang Colonel Ariel Kerubin? Ayo. Hello po, Colonel. Hi, Senator. Ayan. Kaya po, good morning. Kuyang, ayan, kumusta ang kampanya, ha? Ayan. Wala pa daw. Abay, balita ko, teka muna, ha? Abay, ikaw, Kuyang Colonel Ariel Kerubin, ha? General Alex Guo. Ayan. Abay, ito palang si Colonel Ariel Kerubin, siya pala ang guest award speaker ng Mencius Masonic Lodge sa kanilang public installation, ha? Aba, Kuyang Commissioner, ha? Ikaw pala ang Junior Warden-elect, ha? Ayan. Commissioner June Lumagi is the name. At mamaya installation naman ng mga brethren sa Jolly Bugarin Masonic Lodge dyan sa Scottish Rite. Ayan. Alam mo, para sa di nakakaalam, trivia lang, Sister L. Alam mo ba na si dating NBA Director Jolly Bugarin? So far, ito yata ang one of the best na naging director ng NBA, Sister L. Ang galing niya na panahon ni dating Pangulong Makoy. Ayan, Ferdinand Edril Marcos Sr. Ayan. Magaling. Pero wag gagayahin si Hoover. Ayan. FBI Director naman yun, Sister L. FBI. Alam mo ginawa noon? Ayan, nakot-takot ang mga senador, mga congressmen sa kanya. Bakit? Abay, loko-loko yung ano ba pangalan niya na kuyang Jojo Yap. Ayan. Abay, ang ginagawa niya, kahit takot ang mga senador at congressmen sa Amerika, mga opisyal doon, ha?
May mga dossier sa mga mga senador, mga congressmen, mga may mga illegal ba, may mga illicit affairs, mga ganyan. Pagka iimbestigahan siya, ipapatawag siya, abay alam mo, kasi Congresswoman Apit, ayan, padadala mo ng may sablay ang FBI, iimbestigahan, ayan, padadalahan ka ng ng mga pictures, mga dossiers. Oh my gosh. Blackmail? Ayan. Blackmail. Nakakaloka. Ayan ang FBI Director ng araw, Hoover ng Amerika. Sabi siguro, sige, subo. Magkamali ka lang. Isa lang. Ayan. Buti lang, matitino yung mga NBI Director natin. Hindi ganyan. Intelligence report mo tinatanggap. Pinapablackmail. Sa dinami-dami ngayon ng ilan natin mga mambabatas natin, may mga sa totoo naman Lakay, ang daming madudumi. Report na nga. Report na nga. Baka kung anong dumi na naman yung mapuntahan natin yan. Ayun ni Isko Boy Gonzales niya ganyan. Puntahan muna natin Lakay ang updates sa Senado dahil ang pamahalaan kinalampag naman ni Senator Win Gatchalian sa hindi nakukolektang buwis sa mga tobacco at vape products. May mga hindi nakukolekta. Alamin nga natin ang detalye niyan sa report ni RH28 Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, nagpahayag ng pagkabahala si Senador Sherwin Gatchalian ng Senate Ways and Means Committee sa bagsak na collection sa excise tax sa tabako at vape products. Ito ay sa kabila ng tumataas na bilang ng mga naninigarilyo, ngunit bumaba naman ang nakokolektang buwis ng pamahalaan. Kabilang sa mga kinalampag ay ang Department of Finance, Department of Trade and Industry, ang Department of Health, Department of Customs o ang Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at iba pang kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Dati-rati ang tawag ni Senator Sherwin ay win-win ang sitwasyon dahil bumaba ang bilang ng mga ninigarilyo at tumaas ang nasisingil na buwis, ngunit ganyan naman ay baligtad na nangyari dahil lose situation ang nangyayari. Binanggit pa ng Senador na laganap ang bentahan ng mga smuggled na mga sigarilyo at vape products sa Quiapo na siyang pinakapusod ng lungsod at hindi naman malayo sa Senado, maliban pa sa talamak din ang benta ng smuggled na sigarilyo at vape products sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng Facebook. At kahit na may mga raid na isinasagawa yung mga law enforcement agencies, ay madali namang nakababalik sa bentahan ng mga smuggled na tabako at vape ang mga negosyante. Banta ng babala ng Senador, posibleng umabot sa 70 billion pesos ang buwis na hindi makukolekta kung hindi kumilos ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Narito si Senador Win Gatchalian. So we have to analyze very carefully what happened, and that's why I am calling on the DOF, the DOH, the DTI, and the other enforcement agencies to take a look at this very closely and to analyze. In my opinion, enforcement is not enough. We have to look at the other ways or the other causes of illicit trade in our country. Bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas mula sa Senado, at hindi lang yung issue ng buwis na hinahabol ni Commissioner June Lumagi ng BIR. Abay yung vape na may marijuana, Sister L. Ayan, ewan ko lang kung talamak pa rin yan, yung liquid marijuana. Ayan, pero parang walang nababalita ngayon lang. Ganun ba? Ayan, baka tahimik lang. Sana nga wag naman. Sana wala. Pero ganyan, sabi ko, ba lasa niyan? Patikim. Masama yun. Hindi biro lang naman yun. Baka mamaya lagot ka Lakay. Magbabalita ko, lutang ako rin. Magulat ka, nandyan sa labas si NBI Director Jimmy Santiago. Inaaresto ka. Hello, Director NBI Jimmy Santiago. Wow, man.
Literal na lutang. Ayan. Sabi ko si Edniel Parosa, nakikinig sa atin eh. Ayan, walang golf ngayon si Colonel Tuds Detoyato, ha? Ang party list ng mga retired military officers Ano lakay? ay Laang Kawal Party List. Ayan, LKP. Ayan. Laang Kawal Party List number 149. Ayan. Pang ilang nominee ka rito, Colonel Tuds. Ayan. Binabati ka ni Kiko Calado. Ayan. Hindi ka na rin nagpaparamdam. Ay, good morning, Noble Greg Kayabyab. Ayan, kandidato ka ba bukas sa Oriental Guide sa Mabuhay Shriners? Ayan, si Kuyang Jan Odi Japana. Nako, eto na si Jan Odi Japana. Galit kay kung Saldi. Ayan. Hi, Sir Odi. Chill lang. Ayan, in defense kay Mayor Benji Magalong ng Baguio City. Ayan, good morning, Noble Cap Boots Soriano. Ayan, Bes Zamora. Ikaw, Bes Zamora, di mo sinasabi, ha? Ang hindi na tayo updated sa motoring sa motoring events. Ang distributor pala, Sister L, ng Tesla dito, yung Tesla ni Elon Musk, ha? Abay, yung ninong pala natin. Ayan, sino? Si Ninong Andrew Tan at Kevin Tan. Oo, sila pala ang distributor ng Tesla cars dito sa Pilipinas, ha? Kaya lang delikado yata yung ano ba yung Superlink ni Elon Musk? Yung ginagamit natin sa communications natin na sumablay sa Quiapo kahapon. Starlink. Starlink. Yes. Ayan. Naku, delikado pala Starlink. Bakit? Abay, baka daw ma-hack na mga Chinese ang satellite ng Starlink pagka nagpalipad ng stealth fighter jets. Huwag naman sana, lakay. Ayan. Sagalin ng mga Chinese na pero sa grabe hacking. sila, lakay, no? Grabe. Napag-aralan na yung Starlink ni Elon Musk, ha? Iba talaga, ha? Ay, good morning. At saka pala ang BYD. Sa ninong ko rin pala. Ayan, ninong Don Jaime Sobel de Ayala. Ayan, basta Atari naman ang mga siyempre, basta ang alam kong ninong ko diyan, siyempre ninong ko sa Toyota Alabang. Cesar Lee is the name. Ayan. Yes, hi, Cesar Lee. At saka isa pang ninong, eto malupit ko ninong ito, Sister Sino L. yan? Yung distributor ng Rolls-Royce. Wow, parang gusto ko maging ninong yan. Ayan, ipapakilala kita, ha? Ayan, kay Mr. Willie Titen. Ayan. Yan ang gusto ko maging ninong. Ayan, kaya lang pagka ipapakilala kita sa kanya, huwag kang magsusot ng sexy, ha? Hindi. Baka may magselos, ha? Magko-corporate tayo. Ayan. Itatago natin lahat. At sabi ni Kuya Neil, pagkaliwagan ng Dato Bago Masonic Class sa number 197, nakikinig sila sa Davao City ngayon. Pa-congratulate naman ang mga brethren sa Dato Bago Masonic Class 197, Masonic District Region 11, Davao City and Davao del Sur sa kanilang 50th public installation today. Aba, kasabay niyo ang mga taga-Bugarin Masonic Lads, ha? Sa Davao Masonic Center, incoming Worshipful Master Ruel Desabilla, Senior Warden Herwin Raymond Tan at Junior Warden John Vincent Chua. Ayan, immediate past master Kuyang Roderick Lo. Ayan, congratulations sa mga brethren sa Dato Bago Masonic Lads. Samantala, report mo lang kay saan ba si Boy G? Hindi pala kay. Yes, puntahan mo lang natin. Baka napagod na tula kay sa Quiapo kahapon sa translasyon, kaya pag-reportin na natin. Ay, Boy Gonzales, ha? Ayan, huwag kang mag-alala, ha? Isasama ka daw ni Vic De Leon Lima, ha? Sa grupo ng Eraserheads. Ayan. Pero daw mas malala daw ang Victor De Leon Lima, sabi ni Boy. Ayan, sabi ko doon sa isang brad namin, sino nga brad namin nag-hair transplant. Ayan, yung interview natin dito. Interview natin. Ayan, recommend natin itong dalawang ito. Kaso lakay, wala na makukuha buhok sa kanila. Pwede pala sa kilikili at saka sa ibaba. Naubos na daw yung kay Boy.
Biro lang. Pero ito lang kaya nga, Good morning, Sekdong Mendoza Sir, Kuyang Ben Alegre at Noble Doming de Asis, Kuyang Jun Kikoy at Kuyang Welsi Lopez. Ayan, good morning po sa inyo. Pero lakay, puntahan muna natin ang update. May update si Boy mula sa COMELEC. Ang Commission on Elections hihingi daw ng tulong sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para naman matunton ang mga mananakot sa mga botante ngayong paparating na eleksyon. Detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakaya Deo, may warning o babala si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga politiko o kandidato na huwag gumawa ng hakbang sa ikagugulo ng halalan. Partikular ang pananakot, krimen at karahasan sa mga botante, tauhan ng COMELEC at mga guro na siyang mag-aasikaso sa eleksyon. Ayon kay Garcia, titiyakin nila na mananagot sila sa batas kung hihingi nila yung tulong at ang hingan nila ang tulong ang AFP at PNP para matunton o makilala ang mga ito. Dagdag pa ni Chairman Garcia, kung siya ay ang tatanungin, dapat bago magsimula ang campaign period ay mawala na lahat ng private armed group ng mga politiko. Particular na ang mga kakandidato, ang mga ito daw ang siyang pinagsisimula ng kaguluhan, pananakot at pumipigil sa mga hakbang ng COMELEC, lalo na pamamagi ng election paraphernalia. Kaugnay niya, Lakay, lalo pa nilang paigtigin ng COMELEC ang pakipag-ugnayan sa AFP at PNP, gayon din ang mga law enforcement authority na ang gobyerno para mapangalagaan ang nalalapit na midterm election ngayong buwan ng Mayo. Ito si Boy Gonzales para sa DCRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Boy G. Boy Gonzales. Kanina sa kay Boy Gonzales, sa kaya naman ng vitamins nito, malakas na malakas pa rin. Ha? Ayan, parang hindi senior citizen. Hindi pa nga daw siya senior Lakay eh. Alam mo kung ilang taon daw siya? Ilang taon? 35 pa lang. Ganun, times 2. Sandali lamang, heta yan. Ihabol na natin itong report ni Manang Milky Rigunana. Pero batiin ko lang ng happy birthday muna ng happy birthday si Mr. Don Henry Lusanes ng PMA Sandigan 82. Ay Mr. Don Henry L. Happy birthday, sir. At para sa mga nagtatanong kung saan daw ang celebration ni Kuyang General Tom Lastimoso. Ayan, naku, baka magalit sa akin si General Tom Lastimoso. Ha? Ayan, pero kung malapit-lapit na rin kayo mamaya, mga 6:30, punta kayo sa Gloria Maris sa Green Hills. Paka-traffic papunta roon. Ayan. Sabi, pinahamak mo ako yan. Sabi niya, ano ba yan? Hindi naman ako nag-i-invite. Ayan, pero ayaw to ni Kuyang very worshipful second gentleman Man Scarpio, mga brethren, ha? Itong report ni Manang Milky Rigunan, dahil 41% ang Pinoy na sumusuporta sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio, patunay lamang na lumalakas na ang panawagan para sa accountability. Sino may sabi niyan? Milky Rigunan, please kami. Manang Milky. Lakay at Sister L, hindi nakagugulat ang dumaraming suporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Resulta ito ng survey ng Social Weather Station na nagsasabing 41% ng mga Pilipino ang suportado umano ang impeachment laban kay VP Sara. Ang kay House Assistant Majority Leader Jay Kong-hoon, patunay ito na gusto ng publikong papanaguti ng pangalawang Pangulo sa umano'y mga illegal na paggamit ng pondo. Ito ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education ng siya pa ang kalihim. Sabi pa ni Kong-hoon, ang resulta ng survey ay pagsang-ayon na responsibilidad ng Kongreso na tiyakin ang integridad ng impeachment process. Sa panig ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega, hindi politically motivated ang maisanampang reklamo at investigasyon ng Kongreso dahil nakabatay niya ito sa mga ebidensya. Git pa ni Ortega, karapatan ng bawat Pilipino na makakuha ng paliwanag tungkol sa issue. At ito marahil ang sentimiento na lumabas sa SWS survey. Isinagawa ang SWS survey mula December 12 hanggang December 18, 2024 kung saan 41% ang suportadong impeachment, 35% ang tutol at 19% naman ang undecided. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan.
Maraming salamat Manang Milky. Good morning Kuyang Melvin Sitaka at Noble Juna Samaniego, Noble Pats Arbas, Noble Faji Fajardo at happy birthday Kuyang Dado Melegrito mula kay Kuyang Plasi Chavez. Oras, Sister L. It's 9:55. Abay, kumusta ang mga brethren natin na boboto bukas sa Masonic Shrine Club? At nangihinayang ako, Sister L. Bakit? Yung bahay ni Paris Hilton, ayan, Mandy Moore, Billy Crystal at si Matt Damon. Dun sa LA, Los Angeles, California, nasunog. Dahil dun sa nangyaring wildfire. sunog. Grabe yun, ha? Ayan. Ilang araw ng wildfire yan, umabot na ng Hollywood Hills. Sikat yun eh. Sikat yun eh. Doon nagpapapicture ang mga tao, mga turista. Yung pagkapunta ka doon makita mo yung pangalang Hollywood sa bundok. Ayan, nakalagay doon sa... Ayan, kasama ba nasunog yun sa Hindi Hollywood naman Hills? yata tupok yung lakay, pero yung mga damo, syempre, kasama. Pero yung marking, is yung nakalagay na Hollywood. Pero hindi naman. Mansion ng mga Paris Hilton, siguro laki-laki ng bahay ni Paris. Ayan. Pero ang mainit ang ulo si Bossing. Nag-file na ng cyber libel case laban kay Director Daryl Yap dahil sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Mukhang may halong pulita ito kung Romeo Halosos. Ilang counts ngayon, Lakay? 19. 19 counts of cyber libel. Naku, magkano kayang piyansa dito ni Director Daryl Yap? Sa dami niyan Lakay. Oo nga. Labing siya. Anyway, bilis ng oras, Sister L. Pero bago tayo magpaalam, ayan, baka magtampo sa akin yung mga brethren natin sa Most Worshipful Jolly Bugarin na Masonic Class number 468. For the last time, announce ko na yung kanilang installation mamayang 1 o'clock sa Scottish Rite Temple sa Manila. Ang incoming officers, Worshipful Master Marvin Dehemil, Senior Warden James Lim at Junior Warden Nathaniel Ramos. Outgoing Master Kuyang Chester Gans. At ang inspirational speaker, Very Worshipful Marcus Antonius Andaya. At ang Gohas, guest of honor speaker, si Very Worshipful Neil Kabanban Farala. Ito yan ang makalaban ni Most Worshipful Ariel Kayanan bukas, sa election sa pagiging Oriental Guide ng Mabuhay Shriners. Anyway, may the best man win, mga brethren, and see you tomorrow. Bye-bye. Thank God it's Friday. Lakay, habol ko yan. Bago tayo tuluyan magpaalam, batiin natin ang happy birthday si Miss Vel Turner. Idol na idol daw niyan si Senator Lito Lapid. Happy birthday po sa'yo. Ayan. Happy weekend. Happy weekend. Thank God it's Friday. Ako po si Deo Macalma. Sister L po, Elena Apiti. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye. Morning, bossing Michael is my guy. Hi, Sir Nino. Oras ganap ng 10:10. +1 minute. Yung mata ko umiikot +1 minute. Bye-bye. 10:01. This time check is